Hello, good morning. Good morning. Gatas na gatas. Anyway, mga kababayan ko, gusto ko reakan itong yung video kagabi ni Sir MG. Yung regarding do sa recording kay Sir Jam Mangusin. Kasi kaya tinawag na Jam yon, ang name yata nun Jose Antonio Mangusin, kay Jam. Jam ang palayaw niya. Kapatid yun ni FLM. So, may recording dito. Itong recording na to, matagal na ito nagsisirculate. Noon pa, sa iba't ibang ano. Naglabas nitong ano na to, recording na to. Actually, si Boss Makmak Pablo, punta kayo sa sa channel ni Boss Makmak Pablo, nagpi-play din yun ng mga recording na ngayon nyo lang maririnig. Nung kausap niya si FLM sa lihim. 'Di ba tinanggi ni FLM na nakilala niya si Boss Makmak Pablo. Ayun, nagpi-play siya ng recording doon na magkausap silang dalawa. Tandaan niyo, itong recording na to ay 5 years ago pa. 5 years ago pa. Dahil 5 years ago pa yung recording na yan, mag-aano lang ako, no? Magre-recollect lang ako sa aking isipan kung anong masasabi ko do sa recording base do sa matagal ko ng obserbasyon dito. Hangga't maaari maglalabas tayo ng supplemental do sa sasabihin ko hangga't maaari, di ba? Anyway, pakinggan na natin. Ito yung pag-uusap ni Nanang Remy dito sa channel ni Sir. Hindi halata na nanonood na ako ng mga review nitong mga motor, katulad nitong, ang target ko kasi, sorry wait lang ang target ko kasi bilhin itong Bergman Kaya lang ang daming kontrabida Ang gaganda naman ng review ng Bergman, sabi nila pangit daw. Yan lang ang kaya ng budget ko Kainis. Ayoko na nga bumili ng motor, bahala ka. Mahal-mahal nung... Anyway, dito na tayo. Patuloy tayo, no? So, play natin tong recording na to. Buong recording sa social media. Take note, mga kahombre ko, nangyari po ang pag-uusap na ito sa panahong nakakulong si Norman Gusgusin. Ating pakinggan. Mga kahombre ko, bilang nakakulong isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW. Wait lang forward natin sa mismong recording na. Tap send. Ano yung tap send? Doon tayo mag-start sa tagpo na nag-uusap na si Nanang Remy. Yan. Pwede? Patahimikin nyo na lang yung anak nyo. Wala naman siyang sinasabi sa'yo Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Bakit sa kanya kung binubuntun yung galit mo? Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ito kasi, itong time na to, nung time na yan, sa pagkakaalam ko nung dati, nakakulong si FLM, di ba? So, limitado yung, yung paraan niya para makausap yung mga supporters niya. Mga bago-bago pa ito bago-bago lang ito na nakulong siya nung time na yan Tapos si Pastor Jam pastor kasi yon. Si Pastor Jam nag-i-start ng magpakilala yan. Diba? Kasi may video yan dati. Kasi kumakalat, nadidiscoveryhan na yung pagkatao ni FLM that time Then lumutang yung picture ni Pastor Jam. Nakamukhang kamukha niya talaga si FLM. Then gumawa siya ng video na tinatanggi niya na kapatid niya si FLM. Pero ito yung totoo. Now, nung si FLM ay nasa kulungan na, nag-vlog na rin ito. Hindi naman talaga vlogger ito si Pastor Jam. Bigla na lang nang nakita niya yung opportunity na pwede ka palang kumita, no? Diyan sa YouTube na yan. Nag-vlog na rin siya. At nakilala din siya ng mga supporter nito. Na ang nangyayari, naisip ni Sir Norman Mangusin na parang threat itong kapatid niya dahil parang yung 100% kasi sa pagkakaalam ko, no, that time, naabot-abutan din si Jam ng mga supporter ni FLM syempre, alam mo na yung greed, no? Dapat sa kanya 100% lahat ng suporta. Kaya inano niya si Jam, parang nagalit din siya
Kasi napapansin niya nga, nahahati yung attention. Although na siya yung pinaka-supremo nung samahan nila, no? Pero si Pastor Jam kasi nasa labas ng kulungan eh. Parang siya yung naaano eh. Na ano ng mga tao. Kumbaga, nakikita sa kanya si FLM, parang siya na yung, ang kinakatakot na FLM, baka mamaya makalimutan ako ng tao, si Pastor Jam na yung, medyo magaling din magsalita. Pastor ito eh. Di ba? Yun ang dahilan. Ako magsasabi. Hindi ako. Tangina naman eh. Pagagalitin niyo na naman ako eh. Minsan lang akong galit sa buhay. Tangina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan niyo! Nako, Francis, alam mo. Grabe no, Francis din talaga yung tawag sa kanya ng nanay niya, no? Pero palayaw daw nito sa kanila, Lorenzo eh. Sinabing patigilin lang yung anak mo, pagtatanggol mo pa, ginagawa. Marami ako na, wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming tumisira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Hindi ka titigil pakinggan yung sasabihin ko. Oh. Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ko. Putang. Di ba? Araw-araw na nagla-live nga si Pastor Jam ng that time. Siya na yung nagiging bida nun. Although na FLM pa rin yung ini-endorse niya, no? Para kay FLM, para kay gumagano si Pastor Jam. Pero nakikita ng FLM, no, na threat na talaga yung kapatid niya doon sa organisasyon na binuo niya. Ang ina, panay ang hingi kong kani-kanino eh. Ayan o, yung panay na ang hingi ko. Actually, hindi naman ang hingi si Pastor Jam nun. Ang ginagawa lang ni Pastor Jam, yung tradisyon, parang ginagawa din ng kuya niya. Yung nagpaparinig. Kasi yan ang, sa mga ganyan, ano, lagi mo dapat pakakaingatan na hindi ka nang hihingi. Kasi, pag nang hihingi ka, alam na itong mga to na darating ang time na isusumbat sa kanila yon. Kaya ang technique ng mga yan, mga kababayan ko, hindi naman ang hihingi yan eh. Nagpaparinig lagi yan. Ito nga, kapos ako ngayon. Ganyan, bla bla bla. Siyempre, alam mo na, lalo na yung mga supporter na mga big time. Sige, ano yung kita? Padalang kita, ano ba ang Gcash mo? Or ano? Diba alam nyo na? Araw, nakisita ko! Napapanood ko! Naririnig ko! O, dinatayo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko! Ginagamit niya, ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinapay naman? Na wala akong putang inang ayuda! Tumulong nga siya doon sa bambang eh. Okay na. Humanitarian. Ang kulit talaga eh. Ipagpipilitan nyo kasi. So, sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mayan. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano diba? May minimension na ginto-ginto. Diba? Hindi naman sa, ayon dito sa recording na to, at kung may makakalap tayo, no, alam naman natin na may issue si FLM sa mga gold bars. Tingnan natin ha. Naalala niyo, pinag-usapan na natin ito eh. Ito yung Sumatra Gold Bar na kumakalat dati. Ayan o. Sumatra Gold Bar yan. Diba? Kumakalat ito eh. Kasi nagkaroon din ng post before. Yan, na-i-post yan na fake nga ito yung Sumatra Gold Bar. May na-i-post na gold bar na merong same ng serial number nung hawak-hawak ni FLM na napatunayan peke. Dati. Ayan o. Yung Sumatra Gold Bar na yan. Ayan o. Sumatra Gold Bar. Tapos yung kumakalat yan. I-search nyo. FLM Gold Bar. Diba? At kasama din kasi diyan yung yung 'di ba may urban legend yung mga Marcos na yan na yung regarding diyan sa gold bars na yan. Yun din kasi ang kinakapitalize ng FLM noon.
nung time na yon. Kaya ano na napapag-usapan dito yung gold bar na yan dito sa recording. Sa palagay nyo, kayang depensahan? Si Mary Ann lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tao. Yung Mary Ann na tinutukoy doon si Inay Mary Ann yun, yung napapanood nyo sa akin na may interview tungkol sa kanya. Kausap ko di si Mary Ann. Sakit na ulo ko sa inyo. Paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya lang ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa'yo at gusto niyang umuwi. Yan, ito naman yon. Isa sa mga strategy ng kampo, may mini-mention na Norman Mangusing ng Italy eh. Isa sa strategy nila nung dati, meron silang palalabasin na Norman Mangusing na taga-Italy na yun yung nag-human traffic dun sa mga ano. Palalabasin nila mistaken identity. Alam ko, ini-interview pa nila yan eh. Norman Mangusing sa Italy. Pag ini-interview yan, naka-shade siya, naka-face mask, tsaka naka-fedora hat. Yang Norman Mangusing sa Italy. Yan oh. Ito daw yung yung Norman Mangusing sa Italy. Si Boss Mac Pablo pa yung nag-aano niyan before eh. Si Boss Mac Pablo pa yung pro FLM pa si Boss Mac Pablo dito nung dati. Ito yung Norman Mangusing ng Italy. Isa sa mga sa mga need nilang maipakita sa tao na hindi si Norman Mangusing yung nag-human traffic daw. Yun daw ay Norman Mangusing na nasa Italy. Ayan o, nakalagay dito. Exclusive interview with Norman Mangusing of Italy with Alfa Romeo. Ito yan o. Si Alfa Romeo, tropa na rin natin ngayon eh. Pro FLM din yan. Ito yung naiisip nila dati noon kung paano ilulusot si FLM. Kasi sobrang lakas kasi ng ebidensya noon kay FLM sa human trafficking. Kaya hindi nilang palabasin na ibang tao yun. Diba? Naghang na naman. Sorry, mabagal yung hanapin nyo na lang to. Norman Mangusing ng Italy. Bibigay ko na lang itong link nito dyan sa baba ha. Ayan o, mga supporter niya no. Good job. God bless you always, Mac Pablo and all supporters. Long live. Kaya tuloy-tuloy lang po ang paglaya ni Sir Idol FLM. Diba? Ito yata yun. Pero mga supporter na hindi kontento sa kung ano man yung nailabas natin na video, parang iniisip po nila, baka daw po magbago isip nyo. Meron po ba kayong mga ganong, parang ganong position po? Hindi maintindihan yung niya, pero yun yung Norman Mangusing ng Italy doon dati. 5 years ago ito, nung time na to, si Sir Mac Pablo is supporter pa ni FLM. Diba? Tulong-tulong sila na ma-prove na yung Norman Mangusing ng Italy yung yung may problema. Hindi si Norman Mangusing na FLM. Diba? Kaya sinasabing ganun nitong yung sinasabi ni Nanang Remy na sana binayaran mo na yung Norman Mangusing ng 2 million. Sinasabi dito, tama ha? Na sana yung issue mo na Norman. Tama. Sakit na ulo ko sa inyo. Paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya lang ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa'yo at gusto niyang umuwi. Yun ang paasikaso mo. Ganito kasi yung style nun. Alam nyo na kung paano nagwo-work yan, di ba? May palalabasin silang Norman Mangusing ng Italy. Di umano daw, sabi ni FLM, kailangan bayaran natin ng 2 million yun, yung Norman Mangusing ng Italy. So, itong mga OFW mag-aambagan para makalikom ng 2 million. Para ipadala daw di umano doon sa Norman Mangusing ng Italy at yun daw yung uuwi ng Pilipinas para akuin siya. Pero in reality, alam naman natin kung kanino mapupunta yung yung 2 million na yon, 'di ba? Do the math. Or
oy, may babayaran tayo, ganito. 'Di ba? Yung sa Norman Mangusin na Italy. Kailangan mapauwi 'yon. 'Di ba? Ganyan din yung sinabi kay kay Ate Selly na yung para kailangan daw may bayaran para daw siya makalabas. 'Di ba? May babayaran tayo 2 million or whatever kung magkano yung babayaran na 'yon. 'Di ba? Kaya yung Norman Mangusin ng Italy na 'yon, ano 'yun wala namang naging patunay doon Kaya nawala na lang ng parang bula 'yon yung Norman Mangusin. Kasi yung Norman Mangusin ng Italy na 'yon, yun talaga yung umaako na siya yung nag-human traffic doon sa mga biktima. Na kung totoo siya, nagsasalita siya, naka-cover ang bibig, ang mata. 'Di ba? Ina naman talaga. Anak, matuto ka namang mukanig. Kahit nagbuhay hari. Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang Ano din si si Nanang Remy, nanay na nanay din magsalita. Anak, matuto ka naman makinig, 'di ba? Kahit paano nakikita mo yung pagkananay niya buhay ko. Grabe yun! Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Mukhang nilaglag daw siya ng kanyang kapatid dahil sa gold bars na hawak ni FLM. At dito mga kahombre ko, ay mukhang pinili po ng kanyang ina ang kanyang kapatid. Okay? Buha ka ng ina niya. Alam mo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit Saan ka siya ng daldal dyan? Puro ay daldal. Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako, anak. Sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Barado utak niyo Ano daw, mas mamatamisin niya pa daw na mamatay? Oo. Nako, anak. Sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Barado utak niyo Dapat niyo bang ikwento yung ginto na yan? Dapat niyo bang ikwento kahit kaninong tao yan? Di ba? Takot na takot kasi siyang mapag-usapan yung regarding sa gold bar na yon. Kasi nga, ang laki ng issue na yon, yung gold bar na yon. Nagkakandagulo-gulo nga siya dyan Nung minsan natanong siya Ito bibigyan ko kayo ng isang example na yung regarding dyan sa gold bar na yan. Diba? Kailangan may maipakita ako sa inyo Kasi nagkakanda lito-lito siya dyan sa gold bars na yan. Natanong na siya once dyan Ito yan nasaan na ba yan? Yung kinontra niya rin yung sarili niya. Yung una, sinabi niya, yung gold bar na yon ay inipon-ipon niya daw yon. Then nung natanong siya ng nag-i-interview, hindi niya daw alam yon. Asan na ba yon? Kailangan makita niyo yon Importante yon. Nakakabayan ko. Saan na ba yon? Wait lang itatatata. Ayan po natin tong yung kumakalat ng picture ko na may hawak-hawak ko akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng peking gold bar. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto. So yung pong picture na yun, nakalkal lang po sa album ko yun kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon, ay natuwa po ako, ipinost ko po. May text lang dito, sabi niya, Igarex, pakita... Ito naman yan, tatanungin naman nung si Sir Rex Kanayong ba to? Anong name ni Sir? Nung mo kay Francis Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? Ayan ho, nung ako ho ay nakaipon ng gito, nakaipon ho ako. Pag ako'y bumibili ho dyan sa Arangke, ay pwede nyo hang ako i-verify. Ang pinakamalaki ko hang binibilan dyan ng ginto pag ako'y kumikita, kasi nag-i-invest ako sa ginto bibili ako pag mura siya. Ang binibilang ko ho dyan sa Arangke na madalas pag maramihan, nasi 1 kilo kalahati o 1 kilo, ganyan, ay si Edwin Malibiran. Yan. Kilala ho ako dyan. Yun ho, may nagpakita lang ho sa akin noon na sa akin hinawakan. Diba? Tinanggi niya na. Nung una,
inipon-ipon niya daw yon. Tapos ngayon, may nagpakita lang daw yon at yun ay kanyang hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n, hindi ko rin alam. Diba? Hindi niya na daw alam yon, nagpa-picture lang daw, diba? Ibig sabihin, iniiwasan niya talaga yung gold na yan. Kasi, malaki kasing, malaki kasing issue yon. Pag naungkat yung gold, yun yung iniingatan niya. Yung gold bar na yon. Ayon dito sa usapan. Kaya nagagalit siya every time na na-open yung gold bar na yon. Hindi niyo ba alam na si Marian? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, siya lang ka naman pinagkwentuhan na tinutokso ako ng gold bar. Paghanda ko. Biro kasi nila Inay Mary yan. Ay, pagtira mo kami ng gold bar, ha? Yung ganon. Hindi alam na pikon pala siya doon. Oo, ng gold bar. Yung bunganga mo! Yun ang sabi niya. Eh, di siyempre, sinasakyan ko na. Di ba? Alam ni Nanang Remy na nagbibiro doon sa gold bar kaya sinasakyan niya na ipagtatabi niya daw si Inay Mary Ann. Wala nang iba siya lang. At wala nang iba. Kaya Ano yung pagtatanggol niyo dyan sa anak niyo po? Tangina yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kila... wala siyang dinadalang dokumento. Okay na yun. Wala siyang... Yung dokumento, ano ba yon? Yung dokumento daw na yon. 'Di ba? Na dinala daw. Ako, sa pagkakaalam ko ha, pero hindi ko alam kung totoo, kung ito talaga yon. Kasi sa pagkakaalam ko, sobrang tagal na kasi nitong issue na to. Yung mga dokumento na sinasabi niya na to, wala nang iba. Kaya Ano yung pagtatanggol niyo dyan sa anak niyo po? Tangina yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kila... wala. yung anak niya nagdala ng dokumento doon kinasabay may may sinensor yung name. 'Di ba? Yung sinensor ng name na yon, yun yung nagbigay kay Boss Mike ata sa pagkakaalam ko. Pero yung mga kasamahan ko dati kung nanonood pa kayo sa akin, paki-correct nga ako kasi ito yung pagkakaalam ko dati eh. Ito yon. Ito na ngayon yung kay Boss Mike. Kasi lagi kami pinagbibintangan, walang ebidensya daw eh. Yung mga nagsasabi na walang ebidensya, walang ganito, walang ganyan. O eto, dagdag pa, bukod sa... Yan yung mga dokumento na tinutukoy noon. Si Sir Shem ni Anyol, hindi ko makontak eh. May video din siya niya na, yun naman, hawak-hawak niya talaga lahat. Nasunog kasi yung channel ni Sir Shem ni Anyol eh. Kasi ang ginagawa kasi ni Sir Shem ni Anyol, nag-expose siya ng mga yung mga multi-level marketing. Yung mga scam, simula nung nawala siya sa issue ni Norman Mangusin, doon siya napunta eh. Tapos sinunog yung channel niya ng mga ng mga networker eh. Pero sa pagkakalam ko ito yun. Sandamukal, sandamakmak. Dami niyan. At isang katerbang ebidensya yung nandito sa harapan ko. Yan, may pirma pa ng FLM. 'Di ba? Yan yun. Sa pagkakaalam ko ha. Kaya inuulit ko yung mga kasamahan ko dati. Totoo ba yun? Yun ba yun? Kasi yun lang naman ang dokumento na kinatatakutan nito eh sa pagkakaalam ko eh. Ang dinadalang dokumento. Okay na yun. Wala siyang... Isulat din ng ipanigay. Sakbay nga yung pangwar na kay G. Manila. Wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa po. Ina nga, ako na nga. Kayo, yung Norman Mangusin. Wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Ayaw mo tumigil eh. Pilit mo pinagtatanggol yan. Ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Hindi talaga siya nakikinig kasi nga parang alam niya na matatalo siya sa discussion. Oo yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang itulak sa akin at walang itulak. Putang ina yan. Walang itulak sa bigit. Putang ina may. Putang na wala akong kadugong hudas. Hindi naman siya hudas ah. Hudas yung anak nyo. Ingatan mo lang. Ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Dito, mga kahombre ko, Mas matatamisin ko na. parang mas kinikilingan ho ng kanyang ina talaga ang kanyang kapatid. At lalo tuloy nagalit, lalo ang ating bida na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko, at pinagmumura niya ang kanyang nanay. Putang ina mo uli! Dahil mukhang mas pinagtatanggol ito ang kanyang kapatid sa kanya. Hindi kaya ito yung mga childhood traumas niya
na parati na lang pinagtatanggol ng kanyang ina ang kanyang kapatid sa kanya? Pwede kaya yon? Marahil ay posible ba yan? Oo. Hindi natin masasagot. Tuloy tayo ngayon. Oo. Oo, pero walang bearing yan. Gonggong yang hinayupak na yan. Sampal-sampalin ko pa yan pag nakita ko yan eh. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan. Anak, Huwag mo akong tawaging anak. Dahil hindi mo ako pinakinggan kahit minsan eh. bakit hindi kita pinakikinggan? Otang ina, dagdal ka na naman ng dagdal. Dagdal ka ng dagdal. Sinabi nga, guhutas ka yung anak nyo, hindi nyo pa makita. Ina. Hindi nyo pa makita. Wala akong hiniling, pinatitigil ko lang, hindi pa tumigil. Pinagtatanggol nyo pa, putang ina! Tumahimik naman na. Wala Hindi naman. nga tumatahimik! O, kakausapin ko, tatanong ko. Ako magtatarat dyan. Ako magtatarat dyan. Ako magtatarat dyan. Mo ng butas yung kapatid mo. Hindi ko yung kapatid. At dito ho, napakatindi daw ng paninira ng kanyang kapatid. Siguro mga kaomrang, ito yung sa online, no? Kasi at some certain point, ang kapatid ho ni Gusgusin naging vlogger. Inang-ina mo, bakla! Actually, hindi naman naninira si Pastor Jam. More on nahahati yung yung follower. That was siguro early 2021 or late 2020s. Nung time na yon. Kasi talagang ang nangyayari, pinapaakyat din kasi nila Sekyama yan sa nila. Sa live stream nila noon. Hindi naman sinisiraan. Alam mo naman ito si Sir Norman Mangusin, lahat sa kanya naninira. Hindi naman. Kaya lang talagang malakas lang talagang arrive nito ni Pastor Jam nun. Ang pangalan ko po ay Jose Marie Antonio Mangusin. Yes, Mangusin. Pero wala po akong kinalaman at diba, ito yung kasinungalingan niya noon eh. Na wala daw siyang kinalaman dito kay FLM. Magkamukha naman sila. Kasi nga, siguro parang inutusan sabihin mo hindi tayo magkapatid. Kasi nga malalaman yung tunay na neto, tunay na pamilya neto. 'Di ba? Kaya ngayon nagsalita ito si Pastor Jam na hindi kami magkapatid niyan, pero in reality nakikita niya naman sa recording na magkapatid talaga sila. wala po kaming kinalaman regarding dyan kay Francis Leo Marcos na yan. At kung ang sasabihin po ninyo at ang sasabihin nila, kamukha mo ano ngayon kung kamukha ko? Ano po ngayon kung batang version yung itsura ko? But I thank God, I am blessed to have a face like this. Magkamukha ho yan. Papaano hindi kayo magkapatid? Hindi na kailangan ng DNA. Lehitimong iisa lang kayo. Unggoy yan! Grabe naman yan. Pero mga kahombre ko, bawat isa naman sa atin, ako naman unfortunate kasi wala akong kapatid. Pero mga kahombre ko, minsan nangyayari ho yung mga storya na yan sa magkakapatid. Tama na, nagkakaaway or whatsoever. Hindi kita tunay na kapatid, yung mga ganyan, nangyayari yan. Pero sila, I am sure 100% na magkapatid ho talaga yan mga kahombre ko. No need DNA. Pero, itinatanggi ho siya ni Norman Gusgusin. Nako! Ina. Baka akala nyo nakakalimutan ko lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Kung sino nagpabagsak sa akin. Hindi siya. Hindi ka sana. Ano naman wala kang nalalaman. Puro kayo hindi siya. Ipagtatanggol mo yan, syempre anak mo yan Ngayon sasabihin ko sa'yo, dalawa lang pamimilian mo. Ipagtatanggol mo yan, hindi mo na ako makikita hanggang sa mamatay ako. Kahit bangkay ko, hindi ko ipakikita sa'yo. Bala ka. Maski sarili niyang bangkay. Grabe, naisip mo pa yun, Gusgusin. Napakatindi mo talaga. Sige, mula ngayon. Magmalaki sa akin, anak. Alam mo, hawak ko. Yan, medyo tinatakot na ni Nanang Remy na may hawak daw siya. Alam mo, hawak ko. Dito medyo umano si Sir Norman Mangusin medyo nag-tame down siya, tinan mo. Ayun.
Magmalaki Oh. sa akin, anak. Alam mo, hawak ko. Hindi kita pinagmamalakihan. Biglang umano, no? Biglang umamo. Hindi kita pinagmamalakihan. Malaki ka sa akin. Sabi ko sa'yo, magmalaki ka sa akin. Wala Putang ina. Magkalimutan na tayo lahat. Ano? Ano, ilang gusto mo? Dahil sa Putang ina. Pinagtatanggol mo. Pinagkakanulo na nga ako eh. Tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan na hawak ko buhay mo. Putang ina. Ako ang nanay mo. Putang ina. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina. Kahit ina kita. Natakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina. Hindi mo nga ako pinakikinggan eh. Sa'yo. Pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. O kindam. Grabe yun mga kahombre ko. Mukhang ang pinakamalalim na may hawak ng katotohanan at katibayan sa pagiging Francis Leo Marcos si Norman Gusgusin ay ang kanyang ina. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Sobrang halaga po na pasayahin ni Norman Gusgusin ang kanyang ina. Or else, pagbabantaan rin siya nito. Tulad niyan, ngayon ang sabi niya, hawak ko ang buhay mo. Napunta ako sa libingan ng mga buhay. Huwag kang magmamalaki. Biglang umamo eh, no? Sabi yun, mga kaumri ko, this is very intense. Ganyan ka ha. Sige, bahala ka. O kindam. Bahala ako. Sige. Ano, pinagtatakutan tayo? Sinabi ko lang sa inyo, pakinggan nyo, daldal kayo ng daldal, hindi matigil yung bunganga nyo. Putang ina, naging mabuting tao ko sa inyo. Naging mabuti. Lalo naging mabuti akong ina sa'yo. Putang ina, ba't di nyo maawat yung anak nyo? Pinakikiusapan ko lang na patigilin nyo yung putang inang anak nyo hindi nyo mapatigil. Putang ina, nagsasalita ako, panay ang pagtatanggol nyo, panay pagtatanggol nyo, putang inang yan. Grabe, no? Umuulan ng mura. Tumigil nila ang kahilingan ko, napakaraming buhay na nakataya kung ano man yung nanandyan. Yung mga maraming buhay na nakataya, isa yun sa mga fantasy stories. Alam nyo na, yung kalebel nun yung mga... Siguro ang pinag-uusapan dito, yung Taliano Gold. Di ba legendary yun? Yun yung kayang bayaran ng ang utang ng buong Pilipinas. Yung mga legend na ganun, na involve yung mga Marcos. I know kung... I know some of you alam yung istorya na yun eh. Feeling ko ito yun eh. Kasi ang pinag-uusapan lang naman nila dito yung gold. Na mismong nanay niya, pinaniwala niya doon. Ganun kalupit si FLM. Nila ang kahilingan ko, napakaraming buhay na nakataya kung ano man yung nanandyan. Hindi niya maintindihan. Tangina kasi. Naalala ka nga namin. Na hindi ko na-gets yung nanay niya, bakit mo sinasakyan yung nanay? Yung ganon. Alam mo naman sa sarili mo kung ano yung anak mo. Hindi ko alam. Siguro no, bigla na lang kinuwento dahil, di ba, napupuntahan niya rin yung mga Marcos, kinikwento niya rin sa nanay niya na ito speculations ko lang naman. Siguro pwedeng, Nanang, alam nyo ba, ni-recognize na ako ng mga Marcos na isa ako sa mga ano nila, sa mga parang magiging anak-anakan nila. Something like that, no? Pero kailangang sabihin nyo na, yun nga, na ako'y anak. Alam mo na. Hindi mo ko naaalala. Naaalala nyo lang ako kapag may kailangan kayo. Yan ang nararamdaman ko. Grabe! Wow! Nge, 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 nge. Meow, meow, meow. Talagang tatalikuran niya na ang kanyang pagiging mabuting anak sa kanyang ina, mga kahombre ko, no? Ay, Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. ginagawa mo sa akin, hindi ba? Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Putang ina nga, nagsasalita nga ako, hindi nyo. Kung kakausapin mo ko, maayos naman. May paggalang naman, nanay mo ko, hindi mo ko. Oo nga naman. Di ba? Ako kahit na nakikipagsigawan ako sa nanay. Shout out, mami. Kahit nakikipagsigawan ako sa nanay ko naman kahit papaano. 'Di ba? Never ko namang namura ko ba nanay ko? Nasigawan ko, oo. Ano mo? Oo, pagsasama ng loob. I'm sorry, mami, alam mo naman na mahal kita eh. Oo naman, 'di ba? Dapat maging magalang ka. 'Di ba?
Isa rin yun sa pagkakamali ko nun. Paano ako kayo igagalang? Paano ako gagalang nang nagsasalita ako, ini-insist nyo yung kung ano yung kamalian ng anak nyo? Hindi nyo mo ko anak katulong. Hindi mo ko alipin. Hindi mo ko alila. Ang hinihingi ko lang sa'yo, mahinahon kang magsalita sa akin. Sa tingin nyo, yung katatayuan ko, sino pa magiging mahinahon? Pinoproteksyonan ko ang buhay ng libu-libong tao na mahigit 3 dekadang itinago. Yun na yung fantasy na ano. Tapos, nakasingaw. Paano nakasingaw? Di ibig sabihin, naging pabaya kayo? Yun yung tungkol sa gold siguro. Diba? Dahil, katulad ng sinabi ko kanina, diba? Alam mo yung legend ng Taliano gold na yan. Yan ang kadalasang ginagamit ng mga nagpapanggap na Marcos eh. Kahit si Tiburcio Marcos, yan din ang gimmick eh. Yung mga isa sa mga pinaimbestigahan ni Imelda. Kaya itong impormasyon na sinasabi na ito ng ating bidang-bidang si Norman Gusgusin at libu-libong mga tao na mahigit 3 dekada na itinago ito, no? Ukol sa mga ginto niya. Oh my goodness! Pero yung continuation nito, ano nyo na, overtime na ako eh. Kay MG na lang. Kasi alam mo yan, si Sir FLM, kahit tanungin mo yung mga dating follower niya, si ano na nga lang eh, si Sir Nasukir eh. Marami talagang fantasy stories yan. Ang hindi ko makakalimutan na kinuwento sa amin, si Sekyama yung nagkwento eh. Ang nakakalimutan ko, hindi ko makakalimutan na kwento niya, yung regarding do sa, may isang kuweba sa Isabela, na may ermitan yung nagbabantay. Tapos, yung ermitanyo daw na yon, parang i-guide daw doon sa loob. Tapos parang may terminal doon. Parang, ano, no? Parang vault daw yun eh, na may terminal doon na, yung sa ilong kasi daw ni FL, may microchip daw yun. Kung gusto nyong marinig yung sa storya na yun, sige nga, para baka sabihin, nag-iimbento ako ng istorya eh. Kapatid, yung pinalabas nila nanay yung kapatid ni Madam Imelda Marcos, di ba? Naglabas naman ay si Roman Carino, fake news ka rin pala. Pinakilala nyo, na nanay ni Norman Mangusin yung kapatid. Fake news din. Pambihira talaga. Eto pa. Parehas kaming natawa sa sinabi niya na ang microchip ilan ba yan? Marami ba yan? May binabalita sila. Ang microchip ay nasa ilong ni Norman Mangusin. Tinanim daw sa ilong ni Norman Mangusin. Bira ang ilong na yan, Ang mahiwagang ilong. Toing, toing, toing. Na makapagbubukas. Ang microchip na makapagbubukas sa vault kung saan ang limpak-limpak na kayamanan ng mga Marcos. Wala ka ba, Mike, na ang microchips daw na magbubukas ng vault ay nasa ilong niya na ilan tao? Diyos ko naman, style na mambubudol yung mga yan. Pambihira naman. Mga bobo lang naniniwala dyan. Pambihira. Sabi ko na, Mike, kailangan ko ng CIA dahil nga daw nasabi mo na CIA na rin. Nasa ako, hindi ako sa... may mga CIA pa. Nasa buto ng ilong niya. Paano yun eh? Tinuhod ni Hazel yung ilong niyan. Kaya inoperahan. Bagong gawa yung ilong niya. Bagong papanosli. Kasi natanggal na nga yung microchips na yun. So yun na, yung mga yun yung kwento. Kaya yung mga nakasalalay dyan, yung mga matagal na itinagong lihim, mga fantasy yun sa utak ni Sir Norman Mangusin. Katulad yung microchip na yan. Yun yung mga kinikwento niya sa mga supporters niya dati na paniwalang-paniwala sa kanya. Diba? Kaya kung tatanungin kung ano man yung lihim na yon na itinago, malamang isa yun sa mga fantasy stories niya.
Anyway, no, sobrang overtime na. Yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye.